Nakaregister na ba kayo sa National Commission of Senior Citizen? Kung hindi pa, tuturuan ko kayo kung paano tayo magre-register step by step at ipapaliwanag ko sa inyo ang mga dapat nyo gawin, mga dapat nyo ihanda at paano tayo mag-upload ng ID at selfie. Tara, umpisa na natin. Unang-una, kailangan malaman nyo ang mga kailangan nating ihanda. So, kailangan meron tayong email, meron tayong cellphone number, meron tayong senior ID, at paano tayo mag-upload ng ating ID at ng ating selfie. Okay, so ganito ang itsura ng website ng NCSC. Okay, so bakit natin kailangan mag-register sa NCSC? Okay, unang-una, ito ay para sa buong bansa. Nationwide po ang ating registration. So lahat po ng senior na 60 years old at pataas ay required na mag-register dito. Okay, para ito sa development at sa mga future programs ng mga senior citizens. So importanteng nakaregister kayo. Okay? So, dalawang paraan para tayo mag-register. Isa dito sa website na to na ituturo ko sa inyo step by step o kaya ay pwede tayong pumunta sa opisina ng OSCA o kaya ay sa ating LGU. So, paano tayo magre-register online? So, isa-isa natin yan. Magsisimula tayo sa ating browser, sa ating cellphone o kaya sa computer. So, itatype na lang yung link na yan at didiretso na tayo sa website ng NCSC. And then, pwede tayo mag-login dito o kaya ay search natin sa browser yung National Commission of Senior Citizen. So, dalawang paraan yan. So, okay. Click nyo lang yung register now. And then, nandito na tayo ngayon sa loob. So, makikita nyo sa ilalim yung I agree and certify. So, i-click lang natin yan and then simply click proceed. And then, ito na yung mga kailangan natin na pilapan. So, pipilapan lang natin lahat ng information. Unang-una ay identifying information, personal, so name, last name, first name, middle name, and then yung sa ilalim, yung select region. Okay, pagka-select natin region, makikita natin ang province at ang ating exact location kung saan tayo, saang city tayo. Piliin lang natin. And then, ito na yung mga ibang details. Okay, yung contact number, ayan, yung email address na sinabi ko kanina. Kailangan din ng messenger name at OSCA ID, number lang yan. Saka other information, SSS or GSIS, T number, PhilHealth. And then, kung meron pa kayo ibang association ID, other government IDs, enter nyo lang lahat. And then, family composition, name of spouse. So, ganun din, first name, last name, extension, and then name of your father and name of your mother. So, ganun din, last name, first name, middle name, and then name of your children. So, i-enter nyo rin isa-isa, yung mga anak nyo, kung ilan yan. So, detail by detail yan. And then, other dependents, kung meron pa kayong mga ibang dependents. Okay? And then, dependency profile. Okay? So, ito naman yung inyong living condition. So, check nyo lang kung applicable. Okay? So, check nyo lang dyan kung saan kayo involved. So, check nyo lang dyan ang inyong highest educational attainment. And then, specialization o yung technical skills kung yung kaya nyong gawin. So, pili lang kayo ng isa dyan. And then, mga standard shared skills naman, kung meron kayong mga community service, so i-enter nyo lang dito. At ang involvement sa community activities. So, check nyo lang kung saan kayo active. Okay? And then, ang inyong economic profile. Saan nanggagaling ang inyong income at mga assistance. Okay? And then, assets. Okay? Yung mga inyong pag-aari. Check nyo lang yan, isa-isa. And then, monthly income. Okay? Check nyo lang kung saan bracket kayo in Philippine peso.
And then health profile naman tayo. Makikita nyo medical concern. So blood type, enter nyo lang. And then kung meron kayong mga health problems, check nyo lang dyan isa-isa. Okay, so kamukha niyan dental, visual concern, o kaya hearing condition, o kaya social emotion. And then area of difficulty. And then next, list of medicines naman na tinetake nyo. Okay, so pwede nyo ilista dyan. And then, ito na yung pag-upload ng ating ID at photo. Okay, nakikita nyo yung plus sign niya, yung kulay pula. So, upload, take photo of your ID. So, unahin natin yung ID. Okay, so pag-upload natin yan, isusunod naman natin ang ating selfie. Yung plus sign, nakikita nyo, upload. Now, we will create our own PKN. Okay, PKN is yung ating pinaka-password. Okay? And then lastly, makikita nyo kung sino yung nag-assist sa inyo. Type nila yung pangalan niya at anong relationship nyo doon sa nag-fill up sa inyo o yung tumulong sa inyo. And then simply click proceed. Tapos na tayo doon sa ating registration. So pwede natin i-verify. So click nyo lang yung verify exact name and birthday para ma-check lang natin kung nakapag-register tayo. And then, so, kailangan nyo i-enter ang inyong last name, first name, middle name, and then click nyo yung box. Ay, hindi. No need na yung box. And then select yung birthday, month, date, saka year. And then click submit. Okay? So, para ma-verify nyo, lalabas dyan kung kayo ay verified. Okay? So, try naman natin ang RRN o Registration Reference Number. So, i-click lang natin yung RRN. PKN o yung passkey number. Yung in-enter nyo nung una, no, yan yung pinaka-password nyo para ma-verify nyo lang kung kayo ay successful ang inyong application. Okay? So, by this time, tapos na tayo at hanggang doon lang ang ating registration. Okay? So, sana nakatulong itong video na to sa inyo. At huwag niyo kakalimutan na i-thumbs up nyo lang to, like and subscribe. Masaya na kami doon. Okay? At huwag niyo rin kakalimutan ang ating FB page. Pakipollow nyo na rin. Okay? So, ito po ang ProMag TV na nagpapaalam na at maraming salamat sa panonood and God bless everyone.